你收陀地啊，靚仔！兩個有噶啦，兩個有噶啦，你認唔得喎？認唔到啊，記唔到啊，大佬，記唔到啊，真係對唔住啊，對唔住啊，俾兩個時間我得噶啦。你陣間就有事。唔好打，唔好打，大佬！ Nagsisimula ang pelikula sa isang nerdy na binatang nagngangalang William na tumutulong sa kanyang ina na magtinda sa palengke. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga siga para maningil sa utang ng kanyang ina. Dahil wala itong perang pambayad, walang pakundangang sinira ng mga ito ang kanilang mga paninda at binugbog si William. Nakita ng dalawang kaibigan ni William na sina Edward at Derek ang nangyayari. Sinubukan nilang tulungan si William at makipaglaban sa mga siga pero madali rin silang natalo. Dahil dito, agad na humingi ng tulong si Derek sa kanyang nakatatandang kapatid na si Patrick, na isang gangster ng Triad. Maya-maya, dumating si Patrick at inutusan ang mga siga na tigilan na ang pambubugbog at panghaharas sa ina ni William. Alam ng mga ito na si Patrick ang isa sa pinakakinatatakutang gangster sa kanilang lugar kaya wala silang nagawa kundi umatras at umalis. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay na kumain sina William, Derek, Edward at Patrick. Nagpasalamat si William kay Patrick dahil sa pagtulong nito. Ngunit may isa pa siyang pakiusap, gusto niyang payagan siya ni Patrick na sumali sa kanilang gangster group, na kalaunan ay malalaman nating bahagi pala ng Triad. Sinabi ni William na gusto niyang maging miyembro ng Triad tulad ni Patrick upang hindi na maging pabigat sa kanyang ina. Sa simula, tumanggi si Patrick dahil malayo sa itsura ng isang gangster ang nerdy at payat na si William. Sa halip, pinayuhan niya itong mag-aral ng mabuti at kumita ng maraming pera para maprotektahan ang kanyang ina. Pero dahil patuloy na nagmamakaawa si William, at nang malaman din ni Patrick na matalino pala ang binata, sa huli ay pumayag na rin siya. Kaya sina William, Derek, at Edward ay tinanggap bilang mga bagong miyembro ng Triad. Pagkatapos nito, dumaan ang tatlo sa serye ng mga ritual bilang bahagi ng kanilang opisyal na pagsali sa Triad Gangsters. Kaunting kaalaman lamang, ang Triad ay isang organisasyon ng mga gangster na kabilang sa kanilang mga gawain ang paniningil ng mga utang. Ang grupo ay itinatag at kasalukuyang pinamumunuan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Moon. Sa kanilang organisasyon, si Patrick ang nagsisilbing commander at chief at isa rin siya sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng chairman. Gayunpaman, hindi lamang siya ang taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Moon. Marami pang miyembro ang pinili nitong maging malalapit na kasamahan at katuwang sa kanilang mga gawain. Lumipas ang panahon, at nagsimulang masiyahan sina Edward, William, at Derek sa bago nilang buhay bilang mga gangster. Isang gabi, nagpunta silang tatlo sa isang nightclub upang uminom at maglibang. Doon nakilala ni Edward ang isang magandang babae na nagngangalang Kathy, na tila hilo at hindi maayos ang kilos. Noong una, inakala ni Edward na nalasing lang si Kathy dahil sa sobrang pag-inom. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang may ibang taong naghalo pala ng droga sa inumin ng babae. Nalaman niya na isang lalaki na nagngangalang Prince Kong ang naglagay ng droga sa inumin ni Kathy. Kinumprante niya si Kong tungkol dito. Pero sa halip na magsisi, binalaan lamang siya ni Kong na huwag makialam. Nakita ni Derek ang pagtatalo ni na Edward at Kong. Ang hindi nila alam, si Kong ay anak pala ni Chong-sing, ang leader ng isang karibal na Triad gang. Nang malaman ni Chong-sing na may nanakit sa kanyang anak sa loob ng isang nightclub, hindi niya ito pinalampas. Agad niyang pinakilos ang lahat ng miyembro ng kanilang grupo upang hanapin si Derek. Umabot din ang balitang ito kay Moon, kaya inutusan niya si Patrick na ayusin ang problema bago pa masira ang reputasyon ng kanilang Triad. Agad na pinuntahan ni Patrick sina Derek, Edward, at William. Nagdesisyon siyang pansamantalang ilikas si Derek papuntang Taiwan upang maprotektahan ito mula sa paghihiganti ng kabilang grupo. Wala nang ibang magawa sina Edward at William kundi panoorin ang kanilang matalik na kaibigan habang mag-isang sumasakay ng bangka patungong Taiwan. Pagkatapos ay walang takot na humarap si Patrick kina Chong-sing at Kong. Ang pakay ni Patrick ay pag-usapan ang nangyari at ayusin ang problema sa mapayapang paraan. Sa huli, naging matagumpay ang kanilang pag-uusap at naayos ang alitan ng walang naganap na labanan sa pagitan ng dalawang gang. Lumipas ang panahon, at makalipas ang 2 taon, malaki na ang ipinagbago ni William. Naging veterano na siya sa kanilang mundo bilang gangster. Sa panahong iyon, pumanaw na ang kanyang ina at matagumpay naman siyang nakapagtapos bilang isang iskolar.
Malaki rin ang ipinagbago ng kanyang itsura. Samantala, naging asawa na rin ni Edward si Kathy, habang si Derek naman ay patuloy na nagtatrabaho sa Taiwan. Hindi nagtagal, bumalik si Derek mula Taiwan at muling nagkita-kita ang tatlong magkaibigan. Dahil itinuturing na nina Patrick at Moon ang tatlo bilang mga tunay na miyembro ng triad, ipinagdiwang nila ang pagbabalik ni Derek sa pamamagitan ng pagsasalo-salo at inuman sa isang nightclub. Kinabukasan naman ng gabi, lumipat ang eksena kay William. Nakipagkita siya sa dati niyang kaklase na si Bobby na nagpakilala sa kanya sa isang lalaki. Ang lalaking ito ay si Mr. Wong, ang may-ari ng Imo Bank na kasalukuyang nakakaranas ng problema dahil sa mga pautang na hindi nababayaran. May alok na trabaho si Mr. Wong kay William, ang maningil ng mga problemadong utang mula sa ilan sa kanilang mga kliyente. Bilang kapalit, makakatanggap si William ng 50% ng perang makokolekta niya. Nag-alok din si Mr. Wong ng paunang bayad kung tatanggapin niya ang trabaho. Pumayag si William sa alok. Kinabukasan, agad siyang nagpunta kay Patrick. Ipinaalam niya ang kanyang bagong trabaho at tinanong kung kailangan ba niya ng permiso. Ngunit sinabi ni Patrick na hindi na niya kailangang humingi ng permiso para sa ganitong klase ng sideline. Gayunpaman, nagbabala siya kay William na huwag itong gagamit ng trabaho bilang dahilan para talikuran o pagtaksilan ang kanilang grupo. Hindi nagtagal, napatunayan ni William na mahusay siya sa kanyang trabaho. Matagumpay niyang nakolekta ang mga utang ng mga kliyente ni Mr. Wong. Dahil humanga si Mr. Wong sa kanyang husay, ipinakilala niya si William sa kanyang kaibigan na si Mr. Ho, isang mayamang tycoon at kilalang negosyante. Habang nag-uusap sila sa loob ng nightclub, nakita ni William ang kanyang kasintahang si Michelle na nakikipagtalo sa isang babae. Agad na lumapit si William upang alamin ang nangyayari. Doon niya nalaman na ang babaeng kaaway ni Michelle ay si Irene, isang miyembro rin ng triad at kapantay ni Patrick sa kanilang organisasyon. Agad siyang humingi ng tawad kay Irene para sa ginawa ni Michelle. Pero ayaw pa ring patawarin ni Irene si Michelle dahil sa ginawa nito. Sa huli, nag-alok si William na siya na lang ang bugbugin sa halip na si Michelle. Matapos masiyahang makita si William na bugbog sarado, binalaan siya ni Irene na ito ang kanyang unang babala, huwag na siyang makialam o lumaban sa sarili niyang gang para lamang sa kapakanan ng ibang tao. Agad namang inilabas ni Michelle si William sa nightclub upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nang nasa labas na sila, ipinaliwanag ni William na ang babaeng nakaalitan ni Michelle ay si Irene. Inamin na rin ni Michelle kay William na siya pala ay anak ni Mr. Wong na siyang boss ni William. Ang nangyaring insidente ay tila lalo pang nagpalalim sa damdamin ni na Michelle at William para sa isa't isa. At bago matapos ang gabi, nauwi ito sa kanilang unang halik. Kinabukasan, pumunta si Irene kay Patrick upang sabihin ang nangyari sa nightclub noong nakaraang gabi. Sa kabutihang palad, naintindihan ni Patrick ang ginawa ni William. Ipinaliwanag niya kay Irene na bata pa si William kaya naging padalos-dalos ang kanyang kilos. Sa huli, pumayag si Irene na palampasin ang nangyari at hindi na ito pinalaki pa. Samantala, naging napakahusay naman ng trabaho ni na William, Derek, at Edward sa paniningil ng mga utang ni Mr. Wong. Dahil dito, kumita sila ng malaki at ginamit ang kanilang pera para magsaya at bumili ng iba't ibang mamahaling bagay. Hindi na rin limitado sa mga negosyanteng may hindi nabayarang utang ang kanilang trabaho. Sinimulan na rin nilang maningil mula sa iba pang mga kliyenteng kabilang sa mayayamang tao. Siyempre, dahil mas malalaki ang kanilang kinukolektang utang, lalo ring lumobo ang kanilang kita. Lumipas ang panahon, at isang gabi, niyaya ni William si Michelle na makipag-date sa isang restaurant. Ngunit habang nandoon sila, nakasalubong nila ang mga kaibigan ni Michelle na pawang mga anak ng mayayamang pamilya. Bagamat malaki na ang kinikita ni William, minamaliit pa rin siya ng mga kaibigan ni Michelle dahil lamang sa trabaho niyang debt collector. Nasaktan at nainsulto si William sa mga sinabi nila kaya galit siyang umalis sa restaurant. Sinundan siya ni Michelle at paglabas nila ng restaurant ay nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Biglang huminto ang isang kotse malapit sa kanila. 3 lalaki ang bumaba mula rito at agad na dinakip si William. Nanlumo si Michelle nang makita niyang kanidnap si William mismo sa harap ng kanyang mga mata. Agad siyang tumawag kay Derek upang humingi ng tulong. Samantala, nabunyag na ang taong nasa likod ng pagdukot kay William ay isang commander ng triad na nagngangalang Ming. Matagal nang naiinggit si Ming kay William dahil mula nang sumali ito sa triad, naging paborito na siya ni Moon. Kaya nang makuha niya si William, walang awa niya itong binugbog kasama ang kanyang tauhan. Mabuti na lamang at hindi nagtagal ay dumating si Patrick. Agad niyang hinarap ang mga tauhan ni Ming at mabilis na napalaya si William. 呢壇嘢未拆掂，你等住收線。我買啊！我同我場來。
Ngunit ang insidenteng iyon ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala kay William, malaki rin ang naging tama nito sa kanyang pride. 我衰撚到貼地啊！ Napansin ni Patrick ang pinagdaraanan ni William kaya inutusan niya sina Derek at Edward na iwan muna ito upang makapag-isip at kumalma. Pag-uwi niya sa bahay, isang bagong determinasyon ang nabuo sa isip ni William. Nangako siya sa sarili na magiging mas malakas at mas mabagsik siya upang wala ng sinumang mangahas na mang-insulto o manghamak sa kanya. 我一直以為我已經叻過好多人，但原來我唔係。就算我撈得幾咁好，身光頸靚，啲有錢仔一樣睇我唔起，啲大哥一樣當我狗咁打。所以我發誓，我一定要做最惡嗰個，我要全世界人都唔敢再睇小我。 Samantala, tinawag naman ni Moon si Ming upang personal na pagsabihan at pagalitan dahil sa malupit na ginawa nito kay William. Ngunit sa halip na magsisi, lalo lamang nagalit si Ming sa pagsita sa kanya. Sa huli, nagdesisyon siyang tuluyan ng umalis sa triad. Pagsapit ng gabi, nagwala si Ming at ang kanyang mga tauhan sa teritoryo ng triad. Nang malaman ni Moon ang ginawa ni Ming, tinipon niya ang lahat ng commander ng triad at hiniling sa mga ito na ayusin ang problema. Sa huli, nagboluntaryo si Patrick at nangakong aayusin niya ang problema sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng meeting, nakipagkita si Patrick kay Irene. Doon niya nalaman na si Irene pala ang asawa ni Ming. Hiniling ni Patrick kay Irene na kausapin ang kanyang asawa at pigilan ito bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit tumanggi si Irene. Sa halip, inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na dagdagan ang proteksyon kay Ming. Dahil dito, gumawa si Patrick ng ibang hakbang. Ipinadala niya sina William, Derek, at Edward upang hanapin si Ming. Malinaw ang kanyang utos, dalhin nila si Ming sa kanya ng buhay. Agad namang sinunod ng tatlong magkakaibigan ang utos ni Patrick. Kalaunan natunton nila ang lugar kung saan nagtitipon ang mga tauhan ni Ming. At walang pag-aalinlangan, agad nila itong sinalakay. Sumiklab ang matinding labanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakahabol si William kay Ming na tumatakas. Ngunit nang tuluyan niya itong maabutan at bugbugin, hindi na napigilan ni William ang kanyang galit. Nang makita ni na Edward at Derek na pinatay ni William si Ming, natakot sila. Agad silang tumakas sa lugar. Ngunit hindi nila inaasahan na ang insidenteng iyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang kinabukasan. Sa halip na parusahan, itinaas pa ni Moon ang ranggo ni na William, Derek, at Edward sa loob ng triad. Kinabukasan, nagtungo ang tatlo kasama ang kanilang mga tauhan sa libing ni Ming upang magbigay ng huling respeto. Ngunit ang pagkamatay ni Ming ay nagpaalab ng matinding paghihiganti sa puso ni Irene. Samantala, mariing sinabi ni Irene kay Patrick na gagawin niya ang lahat ng paraan upang makapaghiganti at makamit ang hustisya para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Lumipas ang panahon hanggang sa isang gabi, inimbitahan ni Edward si William sa isang party. Doon ay muli niyang nakasama si Michelle, at unti-unting muling uminit ang kanilang pagmamahalan. Pagsapit ng taong 2006, nagbago na ng estratehiya sina William at kanyang mga tauhan sa kanilang trabaho bilang mga debt collector. Lalo pang naging matagumpay ang grupo ni William dahil umabot na sa mga bilyonaryo at iba pang mahahalagang personalidad ang kanilang mga kliyenteng nangangailangan ng serbisyo sa paniningil ng utang. Samantala, sa ibang pagkakataon, tinipon ni Moon ang lahat ng pangunahing gangster ng triad upang ipahayag ang kanyang plano na magtalaga ng bagong leader na papalit sa kanya. 2 buwan na lamang ang natitira bago bumaba si Moon bilang pinuno ng triad. Nang marinig ito ni Irene, agad niyang iminungkahi ang isa sa kanyang mga tauhan at protege na nagngangalang Qin bilang posibleng susunod na leader. Pagkatapos ng meeting, lihim na pumunta si William kay Patrick upang humingi ng tulong dahil gusto rin niyang makuha ang posisyon bilang leader ng triad. Ipinaliwanag ni William na mula nang mamatay si Ming, may kinikimkim ng galit si Irene laban sa kanya. Nangangamba siya na kapag naging leader ng triad ang isang tauhan ni Irene, gagamitin nito ang kapangyarihan upang pabagsakin si William at kanyang grupo. Dito nagsimula ang tunggalian ni na William at Qin. Karamihan sa mga miyembro ng triad ay tila pabor kay William bilang susunod na chairman. Samantala, nasa likod naman ni Qin si Irene, na itinuturing na isa sa mga maimpluwensyang personalidad sa kanilang organisasyon. Pero kahit si Irene ay may sarili ring problema. Hindi suportado ng ibang commander ng triad ang kanyang pagtatangkang gawing chairman si Qin. Dahil sa dami ng balakid, nagdesisyon si Irene na gumawa ng marahas na hakbang. Inutusan niya si Qin na patayin si William upang mawala ang kanyang kalaban at tuluyan ng maging leader ng triad.
Makalipas ang ilang araw, magkasamang naglalakad pa uwi sina William at Edward nang biglang sumulpot ang isang grupo ng mga lalaking armado at sinalakay sila. Napilitan sina William at Edward na lumaban sa mga armadong lalaki. Sa gitna ng labanan, sinubukan ni Edward na iligtas si William. Ikinulong niya si William sa likod ng isang bakal na rehas upang hindi ito maabot ng mga umaatake. Buong tapang na hinarap ni Edward ang grupo ng mga gangster. Ngunit kahit lumaban siya ng buong lakas, hindi niya nakayanan ang dami ng kalaban. Sa huli, malagim na namatay si Edward. Dahil dito, labis na nalungkot sina William at Kathy, ang asawa ni Edward. Pero hindi lamang sila ang naapektuhan ng pagkamatay ni Edward. Sinisi rin ni Derek si William dahil sa padalos-dalos nitong pagpatay kay Ming noon. At ngayon, lalo pang nalalagay sa panganib ang kanilang buhay dahil sa ambisyon ni William na maging leader ng triad. Sa sobrang galit at sama ng loob, tuluyan ng pinutol ni Derek ang kanilang samahan bilang magkakapatid. Samantala, ang pagkamatay ni Edward ay nagdulot din ng hinala sa ibang mga commander ng triad. Marami sa kanila ang naghinalang si Kin ang nasa likod ng pag-atake. Ngunit sa halip na sisihin si Kin, pinuri pa ni Irene ang kanyang ginawa. Gayunpaman, sinabi ni Irene kay Kin na hindi pa sapat ang pagpatay kay Edward upang makamit ang paghihiganti para sa pagkamatay ni Ming. Hindi nagustuhan ni Kin ang narinig niya. Bigla siyang nagalit dahil pakiramdam niya ay ginagamit lamang siya ni Irene bilang instrumento para sa kanyang paghihiganti. Dahil dito, sinabi ni Kin kay Irene na tigilan na siya sa pagdadala ng iba't ibang problema nito. Samantala, ang pagkamatay ni Edward ay nagbigay kay Michelle ng isang malaking desisyon. Gusto niyang dalhin si William sa Amerika upang magsimula sila ng bagong buhay. Inalok din ni Michelle si William na magpakasal sila. Ngunit sa halip na agad pumayag, humingi muna si William ng panahon upang pag-isipan ang kanyang proposal. Kinabukasan, 2 araw bago ang eleksyon para sa pagpili ng bagong susunod na pinuno ng triad, humingi si William ng permiso kay Patrick upang makipag-meeting kay Mr. Ho. Habang nakikipagkita si William kay Mr. Ho, pagsapit ng gabi ay lihim na nagpadala si Irene ng isang hitman upang patayin si William. Mabuti na lang at agad itong nakarating sa kaalaman ni Derek. Dumating siya para balaan si Patrick. Dagdag pa niya, nawalan na siya ng isang kapatid. Ayaw niyang pati si William ay mawala din sa kanya. Kaya ipinag-utos ni Patrick sa lahat ng kanyang tauhan na hanapin si William upang iligtas ito. Kalaunan ay natunton nila ang plaka ng sasakyang gagamitin umano upang patayin si William. Agad niya itong hinanap upang mailigtas ang kanyang kapatid. Pero may isang malaking twist na hindi nila inaasahan. Ang sasakyan ay hindi pala papunta kay William. Ang tunay na target nito ay si Kin. At tama nga ang kanilang hinala. Pagdating ng mga armadong lalaki, agad nilang sinalakay si Kin at tuluyan siyang pinatay. Nang mabalitaan ang pagkamatay ni Kin, nagdiwang sila. Para sa kanila, ibig sabihin nito ay wala nang hadlang sa pagnanais ni William na maging bagong leader ng triad. Ngunit habang nagpapahinga at nagdiriwang sina Patrick at Derek, may mas malaking trahedya palang naghihintay. Noong mga oras na iyon, nagbibigay pa lamang si William ng sagot sa marriage proposal ni Michelle nang bigla siyang salakayin ng isa pang grupo ng mga gangster. Lumabas na hindi pa rin palaligtas si William. Patuloy siyang tinutugis ng mga ito habang tumatakas kasama si Michelle. Sa huli, sinubukan ni William na iligtas si Michelle mula sa mga umaatake. Ngunit sa pagkakataong iyon, nahuli siya ng grupo. Nang makita ito ni Michelle, agad siyang tumakbo patungo kay William at niyakap ang dugo ang katawan nito habang tumatakas naman ang mga killer. Sa mga bisig mismo ni Michelle, tuluyang namatay si William. Samantala, nakarating ang balita ng pagkamatay ni William kina Derek at Patrick, na noon ay magkasama pa rin kumakain. Pareho silang gumuho sa matinding lungkot nang malaman ang nangyari. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita kung sino ang tunay na pumatay kina William at Kin. Isa siyang lalaking mukhang nerdy, halos katulad ng itsura ni William noong bata pa ito. Ipinakita rin sa ilang flashback kung paano humanga ang lalaking ito sa mga makapangyarihang gangster tulad ni Ming, William, at Kin. At dito nagtatapos ang kwento ng triad.